Shalom. We pray that this message will be a blessing for you today. Shall we begin? Mishli 12, verse 1. Siya na umiibig sa kaalaman ay umiibig sa disiplina, ngunit siyang napupuot sa pagtutuwid ay tanga. Mishli 12, verse 2. Ang mabuting tao ay nagtatamo ng lingap ng Panginoon, ngunit ang mapanlin lang ay kanyang hinahatulan. Mishli 12, verse 3. Walang natitiyak ng kasamaan, ngunit ang ugat ng matuwid ay hindi maaalis. Mishli 12, verse 4. Ang may kakayahang asawa ay putong para sa kanyang asawa, ngunit ang nakakahiya ay parang kabulukan sa kanyang mga buto. Mishli 12, verse 5. Ang plano ng matuwid ay makatarungan, ngunit ang mga pakana ng masama ay mapanlin lang. Mishli 12, verse 6. Ang mga salita ng masama ay isang nakamamatay na pananambang, ngunit ang pananalita ng matuwid ay nagliligtas sa kanila. Mishli 12, verse 7. Kapag ang masasama ay nahulog, ito na ang wakas nila, ngunit ang bahay ng matuwid ay nananatili. Mishli 12, verse 8. Ang isang tao ay nanalo ng papuri ayon sa kanyang sentido komun, ngunit ang taong may baluktot na pag-iisip ay hinahama. Mishli 12, verse 9. Mas mabuti pang hamakin at magkaroon ng alipin, kaysa magyabang sa katayuan ngunit walang makain. Mishli 12, verse 10. Ang taong matuwid ay nag-aalaga ng kanyang hayop, ngunit ang masama? Kahit na ang kanyang pakikiramay ay malupit. Mishli 12, verse 11. Siyang nagbubukid ng kanyang lupain ay magkakaroon ng saganang pagkain, ngunit siyang sumusunod sa mga walang kabuluhan ay walang kabuluhan. Mishli 12, verse 12. Ang masama ay nagnanasa ng samsam ng masasamang tao, ngunit ang ugat ng matuwid ay nagbubunga ng kanyang sarili. Mishli 12, verse 13. Ang masama ay nakulong sa sarili niyang makasalanang pananalita, ngunit ang matuwid ay nakakahanap ng paraan sa gulo. Mishli 12, verse 14 na. Ang isa ay mapupuno ng kabutihan bilang resulta ng kanyang mga salita, at ang isa ay makakakuha ng gantimpala na nararapat sa kanyang mga gawa. Mishli 12, verse 15. Inaakala ng mga mangmang na ang kanilang lakad ay matuwid, ngunit ang pantas ay nakikinig sa payo. Mishli 12, verse 16 na. Ang galit ng mangmang ay agad na nakikilala, ngunit ang taong maingat ay ikinukubli ang kanyang damdamin. Mishli 12, verse 17. Ang nagsasabi ng katotohanan ay nagsusulong ng katarungan, ngunit ang sinungaling na saksi ay nagsusulong ng pagdaraya. Mishli 12, verse 18. Ang walang kabuluhang salita ay maaaring tumusok na parang tabak, ngunit ang dila ng matalino ay makapagpapagaling. Mishli 12, verse 19. Ang mga tapat na salita ay mananatili magpakailanman, ang kasinungalingang pananalita ay sandali lamang. Mishli 12, verse 20. Ang panlilinlang ay nasa puso ng mga nagbabalak ng kasamaan, ngunit sa mga nagpapayo ng kapayapaan ay may kagalakan. Mishli 12, verse 21. Walang kapahamakan ang maaaring dumating sa matuwid, ngunit ang masama ay puspos ng kapahamakan. Mishli 12, verse 22. Ang mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit silang nagsisigawa ng tapat ay kanyang kaluguran. Mishli 12, verse 23. Ang taong maingat ay nagkukubli ng kaalaman, ngunit ang puso ng mangmang ay naglalabas ng kamangmangan. Mishli 12, verse 24. Ang masipag ay mamumuno, habang ang tamad ay ilalagay sa sapilitang paggawa. Mishli 12, verse 25. Ang pagkabalisa sa puso ng isang tao ay nagpapabigat sa kanya, ngunit ang isang magiliw na salita ay nagpapasaya sa kanya. Mishli 12, verse 26. Ang matuwid ay pumapatnubay sa daan ng kanyang kaibigan ng matuwid,
ngunit ang daan ng masama ay ililigaw sila. Mishli 12, verse 27. Hindi iniihaw ng tamad ang kanyang hinuhuli, ngunit kapag ang isang tao ay masipag, ang kanyang kayamanan ay mahalaga. Mishli 12, verse 28. Nasa daan ng katuwiran ng buhay, walang kamatayan ang nasa landas nito.